Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga taong madaling magtiwala sa iba, kaya kadalasan ay nalalagay sila sa kapahamakan. Hindi dahil pinakitaan ka ng kaunting kabutihan ay maniniwala ka na rin kaagad na mabuti ang intensyon nila sa iyo. Minsan kasi ay may mga taong ginagamit ang kahinaan ng ibang tao para makuha ang kanilang gusto. Ngunit ang mas nakakabahala ay kapag nangyari ito sa nakakakilabot na paraan na kahit minsan ay hindi mo inaakalang mangyayari sa buhay mo. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa mga avid listeners ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Baste. Taga Zaordan, Leyte, panganay ako sa aming magkakapatid. Pero ako lang yung hindi nakatungtong ng high school. Samantalang ang mga kapatid ko ay nakatapos ng 4 na taon sa high school doon sa amin. Nangyari nga pala itong ikakwento ko year 1998 pa. Wala pa po kaming TV noon at tanging pakikinig lang sa mga programa sa radyo ang pinagkakabalahan namin. 12 anyos pa lamang ako noong magsimula ako sa pagbubukid. Nagsimula ako sa paggagapas ng palay hanggang sa natutunan ko na rin ang pagtatanim at tamang pag-aani ng mga palay. Pero pagtungtong ko sa edad na 22, ako na ang namamahala sa maliit naming babuyan. Ang tatay ko na isang magsasaka ay huminto na rin sa pagtatrabaho sa palayan ng dati niyang amo at nag-focus na lamang sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit. Ganon din sa panggagamot niya. Palagi siyang wala sa bahay lalo na tuwing Semana Santa. Lunes Santo noon napahinto ako sa pagbabayo ng nilagang kamoting kahoy nang marinig ko ang boses ng kapitbahay naming si Mang Elmo. "Nandyan ba ang tatay mo?" tanong niya matapos humithit ng sigarilyo. Muntik na akong mapaubo nang bumuga siya ng usok. Nahihirapan kasi akong huminga kapag nakakalanghap ng usok lalo na kung mula sa sigarilyo. "Wala pa, Mang Elmo. May ginagamot pa po sa kabilang sityo," sagot ko sa kanya. Madalas kasing may naghahanap kay tatay sa bahay. Yung iba may patitingnan na sirang gamit at yung iba naman ay nagpapagamot. Bukod kasi sa pagiging mekaniko ay isa ring manggagamot si tatay. Hindi naman siya masasabing kabilang sa mga doktor kwak-kwak kung tawagin. May pinag-aralan naman si tatay kaso nga lang ay hindi niya natapos ang kurso niya sa medisina dahil sa kapos din sila noon sa pera. Marami naman siyang napapagaling dahil mga lehitimong herbal talaga ang ginagamit niya. At hindi basta nag-iimbento lang para kumita ng pera. Kadalasan nga ay libre lang ang pagpapagamot sa kanya. Lalo na kung walang-wala rin sa buhay ang mga lumalapit sa kanya para magpagamot. Bumalik ako sa pagbabayo ng gagawing nilupak. Nang umalis din kaagad si Mang Elmo, isa rin kasi ito sa negosyo ng pamilya namin. Puto, nilupak, biko at suman. Yan ang mga inilalako ng nanay ko sa barangay namin. Nagdi-deliver din siya sa mga karinderya sa bayan. Tapos ay binabalikan naman niya tuwing hapon para kolektahin ang pinagbentahan. Kapag may tira ay pinamimigay na lamang niya sa mga kapitbahay namin para makatikim din sila ng mga luto namin. Papa Dudut, maraming nagpapaluto sa amin lalo na
kung may handaan. Pero bukod sa kakanin ay isa rin sa malaking pinagkukunan namin ng gastusin sa bahay ang aming babuyan. Pero nung panahong yon, balak muna naming palipasin ang mahal na araw bago kami muling magkatay ng pangbenta. Habang nagpapatuloy ako noon sa ginagawa ko, bigla ako natigilan nang maramdaman ko na parang may tao sa paligid. At nang magangat ako ng tingin, napansin kong may matandang babaeng nakatayo sa labas ng aming bakuran. Mahaba ang buhok niya, abot hanggang bewang. Sa tansya ko ay mahigit 60 anyos na ang edad niya. Napakunot ang noo ko nang mapansing nagpapalipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa bahay namin na medyo may kalumaan na. Siguro'y hinahanap niya si tatay. "Lola, ano pong atin?" tanong ko sa kanya. Baka kasi nahihiya lang siya magtanong. Saka pa lang siya noon napalingon sa direksyon ko. Ngumiti yung matanda at lumabas naman ang nangingitim niyang mga ngipin. Grabe, hindi yata uso ang sipilyo kay Lola. Sa isip-isip ko ng mga sandaling yon. Hindi talaga nawawala ang ngiti niya sa mga labi. Parang kumikislap pa ang mga mata niya sa tuwa habang pasulyap-sulyap sa bahay namin. "Ang lulusog na mga baboy ninyo," nakangisi niyang sabi. Natigilan ako. Nakapagtataka kung paano niya nalaman na may babuyan kami. Gayong medyo may kalayuan sa bahay namin yung mismong kulungan. Isa pa'y walang basta-bastang nakakalapit doon dahil nababakuran yung buong lupa na pagmamay-ari ng mga magulang ko. Kaya hindi ko naiwasang magtaka kung paano niya nasabing malulusog ang mga alaga naming baboy. Gusto ko siyang tanungin pero inunahan ako ng hiya. O-order po ba kayo ng karne? Pasensya na po kayo pero sa susunod na linggo pa po kami ulit magkakatay ng baboy. Sabi ko na lamang sa matanda. May pamahiin kasi sa amin na bawal magkatay ng baboy tuwing Semana Santa bilang pagpapakita ng respeto at pagninilay-nilay. Kaagad na nawala ang ngiti sa mga labi ng matanda. Nangihinayang daw siya dahil balak sana niyang umorder ng 20 kilong karne. "Kung gusto niyo po, yung buo na lang ang kunin ninyo para kayo na po ang magkatay," sabi ko pa sa matanda. Agad namang bumalik ang mga ngiti niya sa labi. "Sige, 2 inahing baboy, iho." Natuwa naman ako dahil madali naman pala siyang kausap. Ibinigay na kaagad niya ang bayad matapos kami magkasundo sa presyo. Kukunin na lang daw niya kinabukasan yung inorder niyang baboy. Nang iabot niya sa akin ang pera ay buwaba ang tingin ko nang may naramdaman sa kamay niya. Napakagaspang. Alam ko naman na kapag normal na kalyo lang ang kamay dahil magaspang din po talaga ang kamay ko. Pero yung sa kanya talagang kakaiba. Parang balat ng kahoy. Pero kung titingnan naman ng mga kamay niya ay parang wala namang kakaiba doon. "May problema ba, iho?" biglang tanong ng matanda. Saka lang ako noon natauhan. "Wala pa po kasi dito si tatay. Dala niya po yung kulong-kulong na pinagkakargahan namin ng baboy. Taga rito lang din po ba kayo? I-deliver na lang po namin kahit mamayang hapon." Umiling ang matanda. Sila na lang daw ng anak niya yung kukuha kinabukasan. Ngunit bago siya magpaalam ay nagalok pa siya ng baboy ramo. Kung gusto raw namin ay mura niya lamang ibibigay. Naalala ko naman na mahilig si tatay sa karne ng baboy ramo kaya hindi na ako nagkatubiling kumuha sa kanya kahit isa lang. Nang sabihin niya ang presyo ay mas lalo ako nagulat dahil binibenta niya lamang yung isang baboy sa halagang 500. "Bakit masyado pong mura? Baka naman po may sakit yung ibebenta ninyo?" Duda kong tanong sa matanda. Natawa siya sa sinabi ko. Ipinaliwanag niya kung bakit mura lang ang benta niya sa alaga niyang baboy ramo. Nahuli lang daw kasi yon ng anak niya sa gubat at wala raw silang hilig sa karne nito. Dahil doon ay pumayag na ako. Hindi naman kasi ako lugi doon. Pagkatapos namin magkasundo sa presyo ay nagpaalam na siya sa akin. Pero magsasalita pa sana ako nang bigla na lang nawala yung matanda. Sana napunta yun? Nagtataka kong tanong sa sarili ko. Kumurap lamang ako saglit pero ganun din kabilis na nawala yung matanda. Para makasigurado ay lumabas ako ng bakuran namin
at nagpalinga-linga pero ni anino ng matanda ay hindi ko na nakita pa. Hapon na nang makauwi si tatay at binanggit ko kaagad sa kanya ang tungkol sa baboy na inorder ng matanda. Ipinahanda ni tatay ang 3 inahing baboy ng hapong yon para kukunin na lamang ng nakabili kinabukasan. Martes ng umaga dumating ang matandang umorder ng 2 inahing baboy. Nakasuot siya ng itim na salakot at halos hindi na namin makita ang kanyang mukha. Sakay siya ng isang kulong-kulong o yung motor na may sidecar na walang bubong. Madalas itong ginagamit sa pangangalakal ng basura o sakaya ng mga alagang hayop na may katamtamang laki lamang tulad ng baboy at kambing. Pero ang nakapagtataka, halos hindi na magkasya sa sasakyan nilang dala ang malaking baboy ramo na ibinebenta nila sa halagang 500. Isa pa ang nakaagaw pansin sa akin, ang kasama niyang lalaki. Sa tansya ko ay 30 anyos na ang lalaking yon. Marahil ay yon ang anak ng matanda. Magandang araw ho, nakahanda na yung kukunin niyong baboy pero kung gusto niyong pumili muna, pwede naman po. Magalang na sabi ni tatay sa matanda. Nagkatinginan kami ni tatay nang hindi sumagot yung matanda. Nakangiti lang siya sa amin na para bang nasisiyahan sa sinasabi ng tatay ko. Makalipas nga ang ilang segundo ay sakalang nagpa siyang magsalita ang matanda. Nagpakilala siya bilang Aling Nena. Hindi na ako pipili, alam ko namang malulusog lahat ng mga alaga ninyong baboy. Muling lumabas ang nangingitim ng ngipin ng matanda. Pero sa pagkakataong yon ay may napansin akong kulay pulang mantsa. Ano kayang kinain niya? Sa isip-isip ko. Tinulungan namin yung lalaking kasama ni Aling Nena na ipinakilala niya bilang anak niya. Pero hindi na sinabi kung ano ang pangalan. Ibinaba namin yung dala nilang baboy ramo at sakay tinali sa puno ng langka sa likod ng bahay namin. Hindi na namin to kinulong dahil baka mauna pa itong katayin. Bala kasi ni tatay na magbilad ng karne ng baboy ramo. Paborito niya yon at kitang-kita ko ang pananabik sa mga mata niya nang makita ang baboy ramong dala ni na Aling Nena. Matapos naming itali ang baboy ramo ay tinulungan din namin sila na ikarga sa kulong-kulong ang 2 baboy na binayaran na ni Aling Nena. Nang sumulyap ako sa matanda ay napakunot ang noo ko nang mapansin ko na parang laway na laway siya sa alaga naming baboy. Nang mapansin niya na nakatitig ako sa kanya ay kagad niyang pinunasan ang kanyang bibig. Bago sila magpaalam, muli pang inalok ni Aling Nena ng baboy ramo ang tatay ko. Malaki raw ang kikitain namin kung ibebenta ang karne nito dahil mura niya lang ulit ibibigay. Nakahuli na naman daw ang anak niya kaya sa amin na lang yon iaalok. Hindi naman nagdalawang isip ang tatay ko at tinanggap ang alok na yon, lalo't masyado na talagang mura ang 500 piso para sa isang buo at buhay na baboy ramo. Hindi kayo magsisisi, nakangiting sabi pa ni Aling Nena. Inimbitan niya pa kami sa gaganaping piyesta sa barangay nila sa susunod na linggo. Dahil mahilig ako sa mga kainan ay hindi ko yon tinanggihan. Pero maya-maya lang ay nagulat ako sa itinanong niya sa tatay ko. May anak ka bang dalaga? Mas maganda kung sasama siya dito sa binata mo. Para makilala niya yung iba pa naming kamag-anak. Maraming binata sa amin. Kaagad na nabura ang mga ngiti sa labi ni tatay. May kapatid akong dalaga pero mahigpit si tatay sa kapatid kong yon. Hindi niya basta-basta pinapayagang umalis o gumala sa kung saan-saan. Lalo na kung aabutin ng gabi. Kaya hindi na ako nagulat nung sinabi niyang hindi pwedeng sumama ang kapatid ko. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na rin ang mag-ina. Pero kahit tumatakbo na yung sinasakyan nila ay panay pa rin ang lingon ng matanda sa bahay namin. Saka ko lang napagtanto na nakasilip pala sa bintana yung kapatid kong dalaga. Tinanong ko si tatay kung bakit ayaw niyang pasamahin si Carissa sa piyesta sa kabilang barangay. Gayong kasama naman ako. Baka hindi mo mabantayan yung kapatid mo ng mabuti kapag tinamaan ka na ng alak. Sabi na lang noon ni tatay. Hindi na rin naman ako nagpumilit. Inaya ko na lang yung pinsang kong si Kaloy dahil game na game naman siya sa mga kainan. May magagamit din naman kaming sasakyan para makauwi rin kami kaagad. Pinayagan kami ni tatay na gamitin yung kulong-kulong namin
para maiuwi na rin yung isa pang baboy ramo na bibilhin namin kina Aling Nena. Makalipas ang Semana Santa ay naghanda na kami ng pinsan ko para dumalo sa piyestahan sa kabilang barangay. Pormadong-pormado pa kami noon. Pareho kaming nakamaong na pantalon na medyo maluwag pa sa amin. Tinernohan namin yon ng polo shirt at bagong biling sapatos na mangintab-ngintab pa sa liwanag. Medyo natawa pa ako sa pormahan ni Kaloy dahil kahit gabi kami pupunta sa handaan ay naka-shades pa siya. Lakas makaporma. Mag-uuwi pa tayo ng baboy mamaya, Kaloy. Natatawa kong biro sa kanya. Ngunit bago ko umalis ay may pinaalala sa akin si tatay. Nagtaka ako nang makita niyang naglalagay ng kalamansi sa plastic ng yelo. O dalhin mo to. Alam kong hindi mo mapipigilan niyang kasibaan mo. Pero bago ka kumain, patakan mo muna ng kalamansi ang kahit na anong putahing kakainin mo. Alas 6 kami ng gabi umalis dahil tuwing gabi raw talaga yung kasiyahan kina Aling Nena. Naituro naman ito kung saang banda yung bahay nila pero nahirapan pa rin kaming hanapin yon. Bukod kasi sa lubak-lubak yung daanan sa barangay nila ay napakalayo pala ng sityo nila. Parang yun na yata ang pinakadulo ng barangay na yon. Bibihira kasi akong magawi roon kaya hindi ko pa masyadong kabisado ang lugar. Mag-iisang oras na kaming paikot-ikot pero hindi pa rin namin makita yung palatandaang sinasabi ni Aling Nena. Kapag nakita raw namin yung kanto sa may putol na puno ng mangga ay lumiko na kami. Baste, naliligaw yata tayo. Kinakabahang sabi ni Kaloy na siyang nagmamaneho ng kulong-kulong. Ewan ko ba pero bigla na lang din akong kinabahan ng mga sandaling yon. Basta diretso lang, Kaloy. Dito kasi talaga yung sinasabi ni Aling Nena. Sabi ko na lamang sa pinsan ko. Gusto sana naming magtanong pero wala pa kaming nakikitang bahay. Puro mga nagtataas ang mga talahib at iba't ibang klase ng damo ang nakikita namin sa paligid. Pakiramdam ko noon ay lumilipad ang kaluluwa ko tuwing napapadaan ang sinasakyan namin sa may kalalimang butas ng kalsada. Mukhang bago pa kami makarating sa handaan ay lamog na kami ng pinsan ko. Nabuhayan kami ng loob nang sa wakas ay makita namin yung kantong sinasabi ni Aling Nena. Lumiko kami roon pero natawa na lamang kami nang mapagtantong mas malala pa ang lubak doon kesa sa una naming dinaanan. Makalipas nga ang ilang sandali ay natanaw na namin ang isang maliit na kubo. Sakto naman na may matandang lalaki na nakaupo sa labas habang humihit-hit ng sigarilyo. Huminto kami para magtanong. Mawalang galang na ho, kilala niyo ho ba si Aling Nena? Yung matandang lampas bewang yung buhok? Taga rito raw po siya, tanong ko sa matandang lalaki. Napakunot ang noo ko nang makita ang takot na dumaan sa mga mata ng matandang kaharap ko. Lalo na nang banggitin ko ang pangalan ni Aling Nena. Anong sadya ninyo sa kanya? Tanong nito na may halong pag-aalala sa boses. Inimbitahan po kasi kami para sa handaan sa bahay nila. Saka may kukunin din po kaming baboy ramo. Sagot ko sa kanya. Umuwi na kayo. Huwag na kayong tumuloy. Takot nitong sabi. Bago pa man ako muling makapagsalita ay nagmamadali na itong pumasok sa kubo at malakas na sinarado ang pinto. Naiwan naman ako roon na puno ng pagtataka kung bakit niya kami pinapauwi. Napailing na lamang ako ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Akala ko pa naman na yung matanda na ang makapagtuturo sa amin ng bahay ni Aling Nena. Dahil wala naman akong napala ay bumalik na ako sa kinakaroonan ni Kaloy. O anong sabi? Tanong niya sa akin. Wala ang labong kausap ng matanda. Pinapauwi ba naman tayo? Medyo natawa pa ako noon sa pag-aakalang pinagtitripan lang kami ng matandang napagtanungan ko. Nagpatuloy kami sa pagbabiyahe. Sunod-sunod na ang mga bahay na nadaraanan namin. Hanggang sa wakas ay natanaw ko mismo si Aling Nena sa tabing kalsada na waray may hinihintay. Kaagad na lumiwanag ang mukha niya nang matanaw kaming dalawa ni Kaloy. Mabutit nakarating na kayo, magiliw niyang sabi. Kaagad niya kaming pinapasok sa malawak nilang bakuran. Ngunit sa kabila ng mga ngiti ni Aling Nena, kapansin-pansin din ang pagdistansya niya sa akin. Samantalang halos hawakan na niya si Kaloy nang papasukin niya kami sa bakuran nila.
May kalakihan din yung bahay nila pero gawa lamang yon sa sawali. Pawid naman ang kanilang bubong. Bagamat malawak ang kanilang bakuran ay halos 1 metro lang ang agwat nito sa katabing bahay. 4 na bahay ang magkakatabi roon. Sa isip-isip ko noon ay siguro yung mga magkakamag-anak lamang sila kaya ganon sila kalapit sa isa't isa. Tuloy kayo, nakahanda ng mga pagkain. Bakas ang pagkasabik sa boses ni Aling Nena. Pakiramdam tuloy namin ni Kaloy ay napaka-importante naming bisita dahil asikaso talaga kami ng mga sandaling yon. Pinapwesto kami banda roon sa likod ng bahay nila. May pahabang mesa roon at nakahain na ang iba't ibang putahe ng ulam. Sabi ni Aling Nena niluluto pa raw yung kanin. Pero kung gusto na rin namin kumain ay pwede na kaming tumikim ng mga handa nila. Wala silang lechon? Bulong sa akin ni Kaloy. Uy, nakikikain na nga lang tayo. Naghahanap ka pa ng lechon. Sabi ko sa kanya habang gumagala ang tingin ko sa may nakahaing pagkain. Grabe ang yaman nila sa karne. Puro karne yung handa nila. Sana marami rin yung kanin ano? Pabiro kong sabi. Nagtawanan pa kami noon ni Kaloy nang biglang lumapit si Aling Nena na noon ay may dala ng kaldero. Yan ang marahil ang kanin. Kagad akong tumayo para tulungan siyang ilapag yon sa mesa ngunit mabilis siyang nakaiwas. Ako na, sabi niya. Pwede na kayong kumain. Tikman ninyo ang lahat ng gusto ninyong kainin. Medyo mainit pa yung kanin kaya magdahan-dahan kayo. Nagpasalamat kami ni Kaloy sa matanda. Matapos yun ay iniwan niya na kami para makakain. Pero bago ako sumandok ng masasarap na putahe ay nagpalinga-linga muna ako sa paligid. Parang pakiramdam ko kasi noon ay may mga nanonood sa amin. Ngunit nang ilibot ko ang aking tingin ay wala kong nakitang tao. Sarado ang mga pinto't bintana ng mga kapitbahay nila. At ang isa pa sa mga nakapagtataka ay wala silang ibang bisita kundi kaming dalawa lang ni Kaloy. Si Nico ko ang kasama ko na abala na sa pagsandok ng iba't ibang luto ng ulam. Kaloy, wala ka bang napapansin? Tanong ko. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Muli ako nagpalinga-linga sa paligid bago sumagot. Tayo lang yung bisita rito eh. Hindi ba piyesta ngayon? Natawa si Kaloy sa sinabi ko. Ito naman syempre baka mamaya pa yung iba. O baka naman nauna na silang kumain. Tingnan mo nga yung mga ulam mo, bawas na. Pero kahit na ano pang sabihin ko ay gutom na talaga ang pinsan ko at halos lahat yata ng klase ng ulam ay nilagay niya sa plato niya kaya halos umapaw na ang pagkain doon. Nang sumandok na siya ng kanin ay kumuha lang muna ako ng isang putahe ng ulam. Yung paborito kong sisig, bahagya akong napangiwi nang manood sa ilong ko ang kakaibang amoy nito. Para bang malansa. Akmang susubo na ng pagkain si Kaloy nang pigilan ko siya. Naalala ko kasi ang bilin sa akin ni tatay na pigaan daw muna ng kalamansi yung pagkain bago ko yon lantakan. Pero hindi nagpapigil ang pinsan ko. Napabuntong hininga na lamang ako sa ginawa niya. Wala na akong nagawa ng oras na yon kundi ang hayaan na lamang siyang kumain. Para makasiguro ay kumuha muna ako ng kalamansi sa bulsa ko. Ngunit napakunot ang noo ko nang makitang hindi lang kalamansi ang naroon kundi meron ding asin at dinikdik na bawang sa plastik ng yelo. Mukhang pinalitan ni tatay ang nauna niyang inilagay doon. Lakas naman ang trip ni tatay, sibuyas at mantika na lang. Pwede na akong mag-isa sa isip-isip ko. Kinuha ko na lamang ang dalang kalamansi at pasimpleng pinagaan yung isa sa mga putaheng kinuha ko. Ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang bigla na lamang bumula ang ulam. Napuno yun ng malalaking bula hanggang sa umalingasaw ang napakabaho nitong amoy. Parang nagtatalo ang amoy ng nabubulok na karne at lansa ng hasang ng isda sa amoy na yon. Kaya halos bumaliktad na ang sikmura ko. Paglingon ko kay Kaloy ay nakasubsob na siya sa mesa at wala nang malay. Nataranta ako nang marinig ko yung boses ni Aling Nena. Niyugyug ko ang balikat ni Kaloy para gisingin siya pero ni hindi man lang gumalaw ang pinsan ko. Nagustuhan niyo ba ang hinanda namin? Napalingon ako kay Aling Nena. Nakatayo na siya noon sa likuran namin at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagngisi niya.
Ngunit kaagad naman itong napalitan ng pag-aalala nang makita ang pagkataranta ko sa nangyari kay Kaloy. Hindi mo ba nagustuhan ang mga pagkain, iho? Sa pagkakataong yun ay biglang naging magaspang at malalim ang boses ni Aling Nena. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok at hindi kaagad nakakilos. Nilagyan ninyo ng laso ng mga pagkain dito? Sigaw ko sa matanda. Napatayo ako mula sa kinakaupuan ko habang patuloy pa ring ginigising si Kaloy. Halos mabingi na ako noon sa lakas ng kabog ng dibdib ko nang manlisik ang mga mata ni Aling Nena habang nakatingin pa rin sa akin. Lahat ng dayong napadpad dito ay hindi na nakakauwi pa, iho. Umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid ang nakakapanindig balahibong tawa ng matandang yon. Pinagpawisan ako ng malamig ng unti-unting nangulubot ang mukha nito at mas lalo pang namula ang mga mata. Gusto ko nang kumaripas ng takbo pero ayoko rin namang iwan doon ang pinsan ko. Natataranta kong tinapik ng malakas si Kaloy habang naghahanda ng umalis doon. Gumalaw naman siya at mahinang umungol pero bakas pa rin sa kanyang matinding panghihina. Kaloy, tara na! Kailangan na nating umalis dito, sigaw ko. Nang hindi talaga kayang tumayo ni Kaloy, tinulungan ko na siya at ikinawit na lang ang braso sa balikat ko para makaalis kami. Sa galit ko noon ay naitulak ko si Aling Nena kahit na takot ako sa kanya. Pero nagulat ako nang hindi man lang siya natinag. Kakaiba ang lakas niya. Ng mga sandaling yun ay isa lang ang nasisigurado ko. Hindi ordinaryong tao si Aling Nena kundi isang aswang. Sinundan ako ni Aling Nena pero hindi pa rin niya magawang makalapit sa akin ng tuluyan. Noon ko lang naisip ang asin at bawang na nilagay ni tatay sa bulsa ko. Kinuha ko ang asin at saka isinaboy sa matanda. Mabilis siyang nakaiwas pero sinamantala ko ang pagkakataong yon para makalayo sa kanya habang inaalalayan ko si Kaloy. Ngunit nang malapit na kami sa sasakyan namin ay napatras ako nang makita ang nagkukumpulang baboy ramo doon. Parang hinihintay kami at walang balak na paalisin sa lugar. Malakas ang kutob ko na hindi yon mga normal na baboy ramo lang. Mapupula ang kanilang mga mata at mas makakapal ang mga balahibo. Kapansin-pansin din ang mahahabang pangil na mga ito. Sinabi ko naman sa inyo na hindi kayo makakaalis dito, sigaw ng matanda sa nakakakilabot na boses. Kapag minamalas nga naman, kahit makalapit kami sa kulong-kulong na dala pa namin sa pagpunta roon ay hindi rin kami basta-bastang makakaalis. Flat na ang gulong nito at wala rin kaming dalang pamalit. Napamura na lamang ako noon sa pagkakalang yun na ang katapusan namin. Ngunit ilang sandali lang ay nakarinig kami ng paparating na sasakyan. Lumiwanag ang kalsada at nang makita namin nang malapitan ang paparating na sasakyan, nabuhayan ako nang makilala ang tatay ko. Minamaneho niya ang isang tricycle marahil ay nanghiram siya sa kakilala niya. Nagtakbuhan ang mga baboy na nakaharang sa daraanan namin nang masilaw ang mga ito sa liwanag. Baste, sumakay na kayo, sigaw agad ni tatay. Hindi na siya nag-abala pang buwaba ng tricycle dahil kaagad din niya itong pinasibad papalayo kina Aling Nena. Inayos ko ang pagkakaupo ni Kaloy na hinang-hina pa rin ang mga sandaling yon. Hindi na namin inisip yung bibilhin naming baboy dahil baka aswang lang din yon at balak pa kaming biktimahin. Naiwan si Aling Nena na abot tanaw kami habang papalayo. Namumula pa rin ang mga mata niya sa galit. Nang makalayo-layo na kami ay saka lang kami nakahinga ng maluwag. Inuwi namin si Kaloy sa bahay nila at doon na siya tinignan ni tatay. Ang problema nga lang namin ay hindi pa gaanong sapat ang kaalaman niya pagdating sa mga nabiktima ng aswang na kung tawagin ay manlalason. Sila yung klase ng aswang na nabibiktima sa pamamagitan ng mga pagkaing ipinapakain nila sa taong nais nilang mabiktima. Butil-butil ang pawis ni Kaloy at panay rin ang pagsuka ng itim at mabahong likido. Nang hindi kayanin ni tatay ang panggagamot sa kalagayan ng pinsang ko ay nagpatawag na sila ng albularyo na may alam sa mga sumpang dulot ng kulam, barang at maging ng mga aswang. Manlalason ang nakadali sa anak ninyo, sabi ng albularyo sa tiyahin ko. Pareho sila ni tatay ng hinala. Nagsagawa ito ng orasyon at may pinainom din na halamang gamot kay Kaloy. Matapos yun ay sunod-sunod
ang naging pagduwal niya hanggang sa mailabas lahat ng kinain niya. Halos maduwal din kami noon nang makita ang mga uod na isinuka ni Kaloy. Naroon din ang pira-pirasong karning kinain niya sa handaan. Hindi rin siya kagad naging maayos, ilang oras pa siyang nanghina at halos walang makita dahil nagdidilim daw talaga ang paningin niya. Pagkatapos noon ay bumuti na ang pakiramdam niya. Kaya naman nakahinga na rin kami ng maluwag. Binigyan na rin siya ng pangontra sa aswang para hindi na muli pang mabiktima ng manlalason. Humingi ako ng pawanhin sa tiyahin ko dahil ako ang dahilan kung bakit napunta si Kaloy sa lugar na yon. Nagpasalamat naman ang tiyahin ko kay tatay dahil naisip nitong sundan kami. Narinig din kasi niya kung saan banda kami pinapunta ni Aling Nena. Kinabukasan, inasikaso ko naman ang mga alaga naming baboy. Ilang sandali lang ay natigilan ako nang mapansing wala na sa pinagtalian namin ang baboy ramong binili namin kay Aling Nena. Saka ko lang naalala na baka aswang din yon kaya tinanong ko si tatay kung nasaan na yung baboy. Doon na kami nabahala nang sabihin niyang hindi niya rin alam kung saan na ito napunta. Pagising niya raw kasi wala na sa pinagtalian namin sa may puno ng langka. Hindi kaya nakabalik na siya sa kanila? Malamang kamag-anak din yon ni Aling Nena, sabi ko kay tatay. Napabuntong hininga na lamang siya. Marahil nga ay nakabalik na siya sa pamilya niya. Pero hindi maganda ang kutob ko, anak. Pakiramdam ko ay may binabalak pa silang gawin sa atin. Bagamat kinabahan din ako sa sinabi ni tatay ay sinubukan kong hindi magpa-apekto roon. Imposible naman kasing balikan pa kami ng matandang aswang na yon at ng angkan niya dahil wala namang kaming ginawang masama sa kanila. Hindi namin sila sinaktan kundi kami pa ang nabiktima nila. Mabuti na lamang at sinunod ko ang bili ng tatay ko. Hindi raw kasi siya mapapalagay tuwing pumupunta kami sa ibang lugar. Lalo na kung may handaan at hindi pa namin kakilala ang nag-imbita. Pero iba rin ang pakiramdam ko sa sinabi ni tatay tungkol sa kutob niya. Kung ano man ang mangyayari ay wala pa kaming ideya noon. Kinagabihan, papadudot 11:00 pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Hindi ko alam kung bakit. May pakiramdam ako noon na parang may masamang mangyayari. Ilang sandali pa. Nagulat na lamang ako nang marinig na nag-iingay ang mga alaga naming baboy. Nagkakagulo ang mga ito na parang nasasaktan. Dali-dali akong bumangon para sumilip sa bintana pero bago pa man ako makalapit sa may bintana ay narinig ko na ang pagbukas ng pinto sa may kusina namin. Dahil doon ay lumabas na rin ako ng kwarto. Doon ko nakita si tatay na lumabas ng bahay at naglalakad patungo sa babuyan. Bigla akong kinabahan. Makalipas ang ilang sandali ay kitang-kita namin ni tatay kung paano tumalon ang isang malaking baboy ramo mula sa kulungan namin ng mga baboy. Sinubukan itong habulin ni tatay pero mabilis itong kumaripas ng takbo papalapas ng bakuran namin. Baliwala nitong binangga ang bakod naming gawa sa maliit na kawayan. Napamura na lang noon ang tatay ko. Ang bilis, hindi ko na naabutan. Hinihingal na sabi ni tatay. Yung mga alaga natin, sinilip mo na ba? Saka ko lang naisip ang mga alaga naming baboy. Ganoon na lamang ang pagkagulat at pagkadismaya namin ni tatay nang makitang patay lahat ng mga baboy namin. Lahat ng mga ito ay nakabulagta at naliligo sa sariling dugo. Ang nakakakilabot pa roon ay puno ng malalaking kalmot ang mga ito sa katawan. Ang iba sa mga ito ay sumambulat pa ang mga lamang loob sa kulungan, dulot ng karumal-dumal na pagpatay ng hayop na pumasok doon. Pinagkaguluhan ang babuyan namin kinabukasan at nabalitaan kasi nila ang nangyari. Hindi namin inilihim na may aswang na umatake sa babuyan namin. Dahil hindi na mapapakinabangan ang mga namatay naming alaga ay nilibing na lamang namin ang mga ito. Malaking lugi yun para sa amin pero wala namang kaming magagawa. Wala rin naman kaming maituturo kung sino ang gumawa noon at hindi naman kasi namin pwedeng sabihin sa mga pulis na aswang na nag-anyong baboy ramo ang umatake sa mga baboy namin dahil hindi nila kami paniniwalaan. Gayunpaman ay malakas ang hinala namin na sina Aling Nena ang may pakana ng nangyari. Binalikan niya kami, sinubukan namin silang balikan sa sityo kung saan sila nakatira pero wala na sila roon. Wala na kaming naabutan kundi ang halos magiba na nilang bahay
at mga maruruming kagamitan sa pagluluto. Papa Dudut, tila bangungot ang nangyaring yon sa amin. Unay muntik nang mamatay ang pinsang ko nang mabiktima siya ng aswang na manlalason. At sumunod pa yung nangyari sa babuyan namin. Wala na kaming magawa kundi ang mamuhunan muli, ngunit sa pagkakataong yon, mas tinaasan pa namin ang bakod sa paligid at naglagay na rin ang pangontra sa aswang. Sa ngayon ay naging aral na sa amin ang pinsang ko ang pinuntahan naming handaan. Gayon din sa amin ni tatay na huwag basta-bastang magtiwala sa ibang tao, lalo na kung tulad ni Aling Nena na nakakatukso ang inialok sa amin. Ngunit sa huli ay nagdala lamang sa amin ang kapahamakan. Batid po namin na maraming ngayon ang hindi na naniniwala sa mga aswang. Ngunit para sa tulad namin na nakaengkwentro mismo ng ganong klaseng nilalang, imposible nang mabura ito sa aming isipan. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko. Bukod po sa Papa Dudut YouTube channel ay nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya Horror. Ganon din sa Gian Gianna Vlogs para sa inyong weekly family vlogs ng inyong pamilya. Matagal ko na po kasing gustong ibahagi ang karanasan naming iyon ng pamilya ko pero hindi ko alam kung kanino ko ipapadala. Mabuti na lamang po at nakita ko ang channel ninyo. Muli maraming salamat po and God bless sa YouTube channel ninyo. Lubos na gumagalang, Baste. Maraming bagay o pangyayari dito sa mundo ang sadyang mahirap paniwalaan, tulad na lamang ng mga kakaibang nilalang na nakikita at nakakaengkwentro ng ibang tao. Ngunit para sa iba ito ay katang-isip lamang. Ngunit magkakaiba man tayo ng paniniwalaan, mahalaga pa rin ang pagrespeto natin sa paniniwala ng iba kung ito ay naging bahagi na ng buhay nila. Maraming salamat sa iyo, Baste, dahil itong YouTube channel namin ang napili mo para magbahagi ng iyong kwento. Sabi mo nga ay batid mo na marami na ngayon ang hindi naniniwala sa mga aswang. Ngunit nais kong malaman mo na marami pa rin ang irerespetong naging karanasan mo. Sana'y maayos na ang sitwasyon ninyo ngayon at wala nang kahit na anong gumagambala sa inyong pamilya. Palagi kayong mag-iingat para hindi na yon maulit pa sa inyo. At salamat din dahil may aral na naibigay itong kwento mo. Marami sa atin ang minsan na nagtiwala sa taong hindi natin kakilala. Minsan na nating ibinigay sa kanila ang buong tiwala, ngunit sa uli tayo pala ang magiging biktima nila. Ngunit ang mahalaga ay nalampasan natin ang lahat ng yon. Palagi lamang tayo magdarasal at mananalig sa Diyos. Dahil kahit gaano pa kapangit ang naging karanasan natin, ay palagi siyang may magandang bawi sa bawat isa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.